Limitless Kawaki finally dumating na sa labanan upang tulungan si Boruto laban kay Jura. At oo guys, itong bagong form ni Kawaki ay mas malakas nga kaysa kay Boruto, as it seems dito sa makikita natin sa chapter na to. Kaya ayoko na nga patagalin to guys, sabay-sabay nating tignan ang spoilers para sa chapter 23 ng Boruto 2 Blue Vortex. Pero syempre bago tayo magsimula, para sa mga naghahanap nga ng pwedeng panoorin ng anime, subukan nyo nga itong YouCine. Dahil hindi nga lang anime ang meron dito guys, meron ding TV shows, movies at sports. Madali lang din siyang i-download, pindutin lang yung link na nakalagay dyan sa pinned comment. At once na ma-redirect nga sa ating link tree, ay pindutin naman yung YouCine na nakalagay dyan sa gitna. Then mula dyan ay madali na nga lang yan i-install. So simulan na nga natin to guys. Pero warning lang, yung huling chapter spoiler nga natin guys ay na-block at na-copyright strike ng manga publisher ng Boruto. So ibig sabihin guys ay hindi ko nga pwedeng ilabas yung kompleto na version ng spoiler. Kaya abangan nyo na lang guys yung ating full chapter review na ilalabas ko nga 2 to 3 days from now. Sa ngayon spoilers talaga muna tayo. Sa unang panel nga ng chapter 23 ng Boruto 2 Blue Vortex ay makikita nga natin si Mitsuki na nakikipaglaban nga sa mga claw grinds. Dito nga guys nahihirapan na si Mitsuki, pero dito nga guys finally dumating na si Konohamaru. At dito nga nag-regroup itong dalawa, at dito nga guys mukhang nakumpirma na itong si Yodo nga ay patay na. As it seems dito sa unofficial translation na kung saan sinabi nga ni Konohamaru na unfortunate nga daw yung nangyari dito kay Yodo. Ngunit ito nga daw ay isang sakripisyo guys na hindi may iwasan sa ganitong klaseng misyon, lalo na laban sa mga ganitong kalakas na kalaban. At kahit wala na nga daw itong si Yodo ay ikututuwa naman daw niya na nagawa nga daw nilang ma-retrieve ang mga Thorn Soul Bulb, especially yung Thorn Soul Bulb nitong si Shinki. Kinento nga rin dito ni Konohamaru kung ano yung nangyari, kung paano siya nakaligtas mula kay Matsuri. Muntik na nga daw siyang mapatay ni Matsuri, ngunit si Boruto nga raw ay dumating upang iligtas itong si Konohamaru mula dito kay Matsuri. Then dumating nga raw si Jura para patayin si Boruto, dahil para nga daw sa mga Shinjo ay mas mahalaga pang patayin si Boruto kaysa kolektahin ng Thorn Soul Bulbs. Matapos ngang marinig nitong si Mitsuki yung kwento ni Konohamaru, nag-request nga siya na tulungan nila si Boruto. Pero sinabi nga ni Konohamaru na hindi nga daw pwede, dahil yung original mission nga nila ay ang retrieval ng Thorn Soul Bulb. At alam nga daw ito ni Boruto. At ito nga rin daw yung purpose kung bakit nagpaiwan si Boruto sa labanan, upang magawa ngang makalayo at makaligtas ni Konohamaru at ng iba pa. Gusto nga sana mag-insist nitong si Mitsuki na tulungan si Boruto, pero dito nga ay sinabi ni Konohamaru na makinig ka Mitsuki, ang ating destinasyon ay yung lugar na kung saan sila nag-meet up nung kanilang unang regroup ng Team 7 kasama si Araya at Yodo. Ito nga daw kasi yung utos ni Boruto. It seems like na itong si Boruto nga raw ay may plano para sa kanilang lahat. Kaya sa ngayon nga daw ay wala silang choice kundi pagkatiwalaan si Boruto. Then dito nga ay bumalik tayo sa laban ni Boruto at nitong si Jura. Dito nga ay sugatan guys si Boruto dahil tinamaan nga siya ng laser biju daman itong si Jura. At dito nga sa labanan unti-unting nag-i-improve sa pakikipaglaban si Jura dahil nagkakaroon nga siya ng realizations sa kung paano niya gagamitin yung kanyang tail beast ball. At dito nga imbis na sniper rifle type nga daw yung paggamit, ay gagawin nga daw niyang scatter shot yung kanyang tail beast ball, na kung saan dito nga ipinaulanan niya si Boruto ng tail beast ball. Ngunit iniiwasan nga ito ni Boruto gamit yung kanyang flight ability bilang isang Otsutsuki. At gamit nga ang flying Raijin ay nagawa ngang maiwas-iwasan nitong si Boruto yung mga atake nitong si Jura, at finally nagawa niyang maputol yung kaliwang paa nitong si Jura dito. Ngunit dito nga ay inamin pa rin ni Boruto na pagdating nga sa raw strength at raw power ay hindi nga niya kayang tapatan si Jura. Then biglang ang nagawang hawakan itong si Jura itong si Boruto. Ngunit bilang counter attack nga ay ginamit naman ni Boruto ang Purple Lightning. At dito nga ay nagkaroon ng segundong pahinga. Ngunit makikita nga natin dito guys na ang dehado talaga ay si Boruto. Halos wala ngang galo si Jura, habang si Boruto naman ay mukhang mamamatay na talaga. At dito nga ayaw lang nga daw paglaruan itong si Jura si Boruto gamit yung tail beast ball. Dudurugin na lang daw niya si Boruto gamit yung kanyang kamao. So guys, mula dito hindi ko na masyadong idedetalye dahil ayoko na nga copyright strike. Baka madalit yung channel natin. So tuloy natin. So dito guys, ang ginawa lang naman ni Jura ay binugbog talaga si Boruto. Then ang ginawa niyang final attack dito nagbagsak nga siya ng isang malaking tail beast bomb. Then moments later nga makita natin dito si Boruto nabagsak na talaga, wala nang malay. At kahit nga itong si Ada ay nag-aalala na, habang itong si Kashin Koji naman ay parang nababaliw. So ano nga ba yung nangyayari kay Kashin Koji? Nag-activate nga dito guys yung kanyang prescience ability na makita nga ang mga moments
o mga timeline sa mga future. Sinabi nga dito ni Kashin Koji na dumating na nga yung update. Ibig sabihin, update nga guys ng mga mangyayari sa hinaharap base sa mga nangyayari sa current moment. So base nga sa nakita ni Kashin Koji ay parang nagkaroon nga ng changes sa future. Kaya nga hindi nga siya makapaniwala dito. So ibig sabihin hindi pa pala mamamatay dito si Boruto. Pero paano at bakit nga ba ito mangyayari? Ito nga ay dahil sa makikita nga natin moments later dahil nga sa pagdating nitong si Kawaki. Bago nga magawang gamitin ni Jura yung kanyang laser Bijudama bilang huling atake para paslangin si Boruto, ay bigla na nga lang may bumaon na black rod, itim na tubo sa kanyang mata. Ito na nga yung introduction ni Kawaki. Wala nga epekto yung atake nito kay Jura pero ang angas pa rin ang pagdating ni Kawaki dito. So dito nga guys in-explain ni Kashin Koji na hindi nga daw niya in-expect na magkakaroon ng ganitong development. Dito nga napagtanto ni Kashin Koji na days before dito sa mission na ito ay kinausap nga ni Boruto itong si Kawaki. Ito nga yung nakita natin guys sa chapter 14 or chapter 15 yata yan guys, na kung saan nagkausap nga si Boruto at Kawaki at ni-reveal nga ni Boruto yung limiter ni Kawaki na dahilan nga kung bakit hindi siya ganun kalakas before. So ibig sabihin alam nga nitong si Kawaki na magkakaroon ng ganitong klaseng mission ng Team 7 dahil planado nga din guys kung saan nga i-meet up ni Delta o kung saan magkikita itong si Delta at itong si Mitsuki, Konohamaru at ang iba pa. Pagbalik nga dito kay Kawaki, nakita nga natin guys na kaya talaga makipagsabayan ni Kawaki laban dito kay Jura. Kahit nga si Jura ay hindi makapaniwala kung bakit at paano nga ba nagkaroon ng ganitong klaseng kakaibang lakas si Kawaki kumpara sa dati. At dito na nga guys, nag-warning si Kawaki para kay Boruto na i-activate na nga daw ni Kawaki yung kanyang karma. Kaya kung mag-rampage nga daw si Boruto at the moment na i-activate na yung kanyang karma at lumabas nga si Momoshiki, ay papatayin na nga lang daw niya si Boruto on the spot. So, tama guys yung ating prediction sa mga nakaraang videos natin kung nanonood kayo sa ating channel. Ayun, inactivate na nga ni Kawaki dito yung kanyang karma seal. At ito nga guys yung magpapakita ng kakaibang level of power dito sa Boruto 2 Blue Vortex. Dahil ito na nga guys yung limitless Kawaki. Kung ating makikita bago pa man i-activate ni Kawaki yung kanyang karma, eh kaya na nga niyang makipagsabayan kay Jura. Ngayon, naka-activate na nga yung karma ni Kawaki. Ang tanong, sapat nga ba to para matalo si Jura? Pwede nating pag-usapan yan sa mga susunod na videos. Pero dito na nga guys nagtatapos ang spoilers para sa chapter 23 ng Boruto 2 Blue Vortex. So maraming akong kulang na impormasyon na hindi sinabi dito, na hindi nga detalyado. Kaya abangan nyo guys yung ating full chapter review. Maraming salamat sa panonood. Andre Senpai out. Peace.